Kung bibili ka ng kotse, i-evaluate mo muna magkano ba yung kaya mong monthly ng kotse kung hulugan man. And on the idea, kung halimbawa 15,000 per month yung nagugustuhan mong kotse, sana may natitira ka pang another 15,000 para ma-enjoy mo talaga yung pagkakaroon ng kotse. Then syempre, i-evaluate mo rin ano ba yung use ng kotse para sa'yo. Gagamitin mo ba yan sa trabaho, sa negosyo, or pang forma-forma lang, or pang Sunday car lang. Kasi kung yung kotse ay gagamitin mo pang araw-araw, especially sa trabaho, I suggest go to brand new, kasi mas reliable naman talaga yon than second hand. Pero kung yan ay Sunday car, o sabihin na natin once in a while mo lang gagamitin, okay naman kahit yung mga second hand na kotse. Then syempre yon, i-evaluate mo ilan ba kayong regular na sasakay. Ang idea naman dyan, lagi tayong plus one. So halimbawa, 5 kayo sa pamilya, huwag kang bibili ng 5-seater. Ang i-goal mo na sana is yung 7-seater. Kasi pag sakali lahat kayo sumakay 5, may luggage din kayo, so baka hindi magkasya dun sa sasakyan. Unlike nung 7-seater, mas maluwag yon, mas magiging komportable kayo. Then yun, check mo rin yung terrain. Lagi bang bumabaha sa inyo? Malubak ba? So kung sakali mang kailangan ng mas mataas na sasakyan dahil bumabaha, so yun din yung isa sa mga i-consider mo. Pinaka bottom line dyan, yun, i-evaluate mo lahat ng requirements mo. So kung mas maganda, isulat mo. Then ibangga mo dun sa pinaka ideal na kotse, dun sa mga requirements mo, para hindi ka maligaw pagdating sa pagbili ng kotse.